Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating bansa, na ngayon ay maraming tao ang abalang-abala sa pangangampanya. Pagbukas mo nga lang ng Facebook o social media, lagi na lang yung mga mukha nila, yung nakabalandra, no? Talagang papugian, pagandahan, pagalingan ng caption, no? Para lang makuha ang atensyon, no, ng bawat botante sa mga barangay. Na kung tutusin po, no, maganda na mapaalalahanan tayo. Ang problema kasi natin talaga, ayaw natin makinig kapag pinaalalahanan tayo ni Jesus. No, sa pagpili, no, ng mga kumakandidato, hindi pwedeng ihiwalay ang mga salita ni Jesus na ipinapaalala rin sa atin. Sa Ebanghelyo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ano ba yung libadura ng Pariseo? Yung, di ba, pag sinabing libadura, yung pampaalsa. No? Yung mga Pariseo, ito yung mga, kasi ang sabi po sa pahayag sa Ebanghelyo, dumaragsa ang mga tao at nagkakatapakan pa sila. Sabihin natin, nagkakasakitan na. At nakita ito ni Jesus. O pwedeng maganda sana pakinggan, no? Magandang panoorin, wow, nagkakagulo sila sa akin. No? Kasi marami na siya talagang tagahanga, marami nang sumusunod sa kanya. Pero hindi yun ikinatuwa rin naman ni Jesus. Kaya ang paalala, kasi lagi yun yung gusto ng mga Pariseo, yung pinagkakaguluhan, yung dinudumog, tapos wala naman. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo. Yan ay ang pagpapaimbabaw. Sabihin niyo nga po, paimbabaw. Pagpaimbabaw, panlabas lang. Laging panlabas. Yun yung importante sa kanila, panlabas. Ulitin ko po ulit, no? Ang mga Pariseo ay mga tinaguriang bahagi ng templo, tagapagturo ng batas ng kautusan. Pag sinabi natin sa lingwahe natin,
mga taga-simbahan din itong mga Pariseyong ito. Yun nga lang, naiiwan na sa paimbabaw, pakitang tao lang, na lahat ng ginagawa nila, kailangan na-appreciate. Lahat ng ginagawa nila, ginagawa yon para ma-appreciate lang, masabi, uy, ang galing mo naman, ang active-active mo naman, ang husay-husay mo naman. Pero ginagawa lang yon para magpakitang tao, hindi talaga gawain. Na marami sa atin nahuhulog sa ganyan. No? Mismong taong simbahan, nahuhulog sa ganyang tukso. Yung lahat ay talagang gusto ay, no, kaya nga yung iba umaalis, yung iba nagtatampo, pag pakiramdam nila, hindi sila pinapansin, hindi na-appreciate. No, maraming ganyan sa simbahan. Pero marami din naman pabida. Kaya lahat, dapat paimbabaw yun. Kasi ang gusto ni Jesus ay yung talagang tunay na paglilingkod na nanggagaling sa pananalig o pananampalataya natin. Yan sabi sa unang pagbasa, no, kinuwento dito, yung tungkol kay Abraham. Ang sabi, dahil ba sa gawa ni Abraham? Hindi eh. Kasi lahat ng ginagawa o ginawa ni Abraham, hindi niya talaga gawain. Gawain yon at ipinagawa yon ng Diyos sa kanya. Nagtiwala lang si Abraham. Nanampalataya lang si Abraham. Kaya niya ito ginawa o ginagawa. Ulitin natin ulit, no? Mag-ingat sa mga paimbabaw. Pwede rin natin itong gamitin sa mga nangyayari nga sa paligid natin. Ano ba napapansin nyo? Lahat ng kumakandidato ang babait. Lahat ng kumakandidato masisipag. Lahat ng kumakandidato ngayon masipag lumabas, mahirap mangaway. Lahat ng kumakandidato nakangiti na sa inyo ngayon. No exemption. Pero ang sinasabi lang, mag-ingat. Suriin nyo ng mabuti. Sino talaga yung totoo? At yung magiging totoo pagkatapos nitong mga pakitang taong ito. Minsan kasi, no, nakita nyo naman na ito nung nakalipas, pero sige pa rin kayo, pili pa rin kayo sa mga, kaya sabi, no, pag-aralan mo ng mabuti para hindi ka mahulog sa maling tao. Kilatisin at kilalanin ng mabuti. Ano ba dati? Ano bang ginagawa dati? Pero hindi pa rin, mapapahamak tayo. Pero ang nakakatiyak, ayaw ng Diyos na mapahamak ni isa sa atin. Kaya nga sabi niya, masigit kayong mahalaga kaysa maya. Nilikha niya tayo. Kaya lang, ayaw talaga natin kasing gamitin ang ating mga kokote. Mahilig tayong tumingin lang sa panlabas. Pag may itsura, no, kapag maayos ang damit, kapag maayos ang ipinapakita sa panlabas, wala nang suri-suri, wala nang tanong-tanong. So, mapasimbahan man, mapasa barangay o sa lipunan, applicable naman itong sinasabi ni Jesus sa atin. Magtrabaho tayo, gumawa tayo, maglingkod tayo ng totoo dahil yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen?